Sa totoo lang mga kababayan, maniniwala na sana ako maniniwala na sana ako na si Digong talaga ay malala na ang sakit. Maniniwala na sana ako, questionable pa yung 47 complete. Kaya nga, 'di ba? Mayroon pa yang tinayo ba? Minsan nga na-experience na kasi natin na pinuntahan ni PBBM completed sa DPWH pero walang nakatayo. 'Di ba? Mga kababayan, ito yung sunod. Maniniwala na sana ako, mga kababayan, na si Digong ay may sakit. Maniniwala na sana ako mga kababayan na si Digong ay hindi na makakakilala. Maniniwala na sana ako na si Digong ay mamamatay na, malapit na. Pero ngayon mga kababayan, may tanong ngayon si Attorney Maria Cristina Conte ng abogado ng mga biktima ni Digong sa AGK. Bakit? Ito po ang tanong ni Attorney Conte, mga kababayan, sa sa Pilipinas Today post. Ayan po. Sabi ni Maria Cristina Conte, Duterte versus Koopman. Sino ang nagsasabi ng totoo? Yan ang tanong ni Attorney Maria Cristina Conte, mga kababayan. Si Duterte ba o si Digong si Digong ba o si Koopman ang nagsabi ng totoo? Sino ba sa kanilang dalawa? Ang sabi kasi ni Conte, through the past 4 months, Duterte's lawyer Nicholas Koopman had been trying to convince the ICC that he is mentally deteriorating. Who should we believe between Duterte's children and Duterte's lawyer? Ani ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte. Bakit mga kababayan? Taliwas sa pahayag ni Attorney Nicholas Koopman, abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa International Criminal Court ang update sa kasalukuyan na 80 anyos na dating presidente mula sa bunsong anak nitong si Kitty Duterte. Ayon kay Attorney Cristina Conte, kinatawan ng grupo ng biktima ni Digong sa AGK. Kasi bakit mga kababayan? Question ngayon ni Attorney Conte. Kasi ang sabi ni Koopman, mga kababayan, eto na. Mr. Rodrigo Rua Duterte is not fit to stand trial as a result of cognitive impairment in multiple domains. Mr. Duterte's condition will not improve, sabi ng abogado niya. Ngayon mga kababayan, 2 days na bago nagsalita si Koopman, si Kitty Duterte nagsalita rin. Ang sabi ni Kitty, ayan basahin ko, mga kababayan. Mula sa Pilipinas Today yan. Actually mga kababayan, nandyan din po yan sa mga vlog na mga DDS vlogger na kada labas nila na mga anak ni Digong ay ini-interview at nag-a-update sila. Hindi nyo maibura yan, nakasave na yan sa iba't ibang DDS na vlogger na mga bubo. Alam mo sa totoo lang, makakalaya po yan si Digong. Ngunit hindi po makakalaya si Digong. Bakit? Dahil din po sa kabubuhan ng mga DDS. Sino bang dapat sisihin natin sa hindi paglaya ni Digong? Yung mga supporter niyang bobo. Hindi natin pwedeng sisihin dito ang Pangulong Marcos kung bakit ipinakulong si Digong. Ang sisihin ninyo kung bakit manatili si Digong dyan hanggang sa mamatay sa kulungan dahil sa kabubuhan ninyo, mga DDS. Una, sabi ni Kitty, he is 80 or 80 years old. Pag 80 ka, you have a lot of ailments. Masakit yung likod, tuhod, kasukasuhan, may diabetes. I think yung mga normal ailments for an 80-year-old, he's pretty strong. No reason to worry. Sabi ni Kitty yan. Normal na daw yan. Masakit ang kasukasuhan kasi 80 na may diabetes pa. Pero he's pretty strong. No worry. Yan ang sabi ni Kitty Duterte. Tapos sabi pa ni Sara, okay naman siya. Hinihilot-hilot nga siya ni Manong Pulong. Tapos, hinahawak-hawakan namin yung kamay niya, nagkwentuhan kami, pinag-usapan namin ang pangyayari ngayon, tapos sa sunod na 2028, at mula ngayon hanggang sa susunod na 3 taon. Yun ang sabi ni Sara. Kaya ngayon mga kababayan, nagtataka
baka ang mga nanonood na galit kay Digong na kung kakausap nyo lang 1 week ago, okay pa naman siya. Hinihilot-hilot pa, nakipagbiruan pa nga eh. Di ba? Pero bakit nung paglabas ng abogado ni Digong, nagkaroon na ng amnesia? Di ba? Si Sara mismo, nag-interview ng mga vlogger ng DDS. Nandun nga si Banat Bay. Nandun si Harry Roque. Hindi naman po pwede pabuburahin ni Harry Roque yan, ni Banat Bay, at ni Dada, at ni Alvin. Yung mga interview nila ng mga pinagkukuda nila Sara. Kaya nga sabi ko sa inyo, kayo dapat mga anak ni Duterte, itikom nyo dapat yung mga bibig ninyo. Kasi bakit? Ang dadaldal nyo kasi. Tapos ikaw naman, Kopman, abogado ka naman, dapat binibriefing mo yung mga anak ni Digong na wag muna kayong kumuda, antayin nyo na ako ang magsabi bago nyo ikuda. Kasi nabubutasan tayo eh. Kaya nga tinatawag ko kayo mga didi sa mga putang ina nyo, bubo kayo. Kasi bakit? Kayo ang nagpapahama kay Digong. Ito pa. Bukod dyan mga kababayan sa question ni Attorney Conte, na sinong papaniwalaan namin? Si Kopman o yung mga anak ni Digong? Kasi yung mga anak ni Digong, sabi nila sa update doon sa mga vlog, sa mga live na mga DDS vlogger, nandun nakaabang, akala mo mga aso na hahagisan mo ng buto. Yeah? Okay naman. Hindi daw mag-worry, kay normal na daw yan sa 80 anyos na masakit ang kasukasuhan kasi may diabetic. He's pretty strong, no reason to worry. Sabi naman ni Sara, pinag-usapan nga namin baka sa 2028 kung tatakbo ako, presidente o ano, at sa sunod na 3 taon. Dapat Kopman, kinausap mo yung mga anak ni Digong. At higit sa lahat, yung mga vlogger dyan na DDS, palisin nyo yan, kasi yan yung nagkakasira. Dahil sa interview nila kay Sara at sa mga anak ni Digong, nabubulilyaso. Mali-mali hindi match. Kung nasa hearing kayo ngayon, tanungin yung anak, tapos tanungin ang abogado, hindi tugma. Hindi tugma ang statement ni Kopman, hindi tugma ang statement ng mga anak. Sa madaling salita, talo kayo. Mga bobo kayo eh. Kaya, tingnan nyo, pagkatapos yung sabihin ko dito, yung mga DDS vlogger dyan, umiwas muna kayo. Saka nila sabihan yan. Ngayon, tingnan mo, magpapamiting yan si Sara. Kayo mga vlogger, tigil-tigilan yung pagkaka-interview sa akin, ha? Alam nyo naman, yung isip ko wala dito. Kaya kung ano-ano pinagsasabi ko. Yan ang mahirap kasi, i-briefing nyo. Alam ko naman, sanay na kayo sa meeting-meeting. Sanay kayo sa meeting. Imposibleng hindi nyo nami-meeting ni Sara yung mga vlogger niya. Andyan kasama niya na mamasyal. Meetingin nyo kasi para hindi kayo nabubutasan. Kasi ako mismo nabubutasan ko rin kayo. Sa interview, pagkalabas ni Sara, galing sa loob doon kay Digong, bumisita, kukuda-kuda. Tapos nakaharap sa kamera. Ito na mga vlogger na halang ang bulsa, gustong kumita. Kahit hindi naman sila concern kay Digong, concern sila dun sa kikitain nila. Hala, sige video. Hala, sige kuda. Hala, sige i-play mo Banat Bay. Hala, sige itayo mo yung tripod mo dyan at pagandahin mo yung camera mo na linaw at rinig na rinig ang boses ni Sara. Para may content ka. Para may kikitain ka. Hindi nila iniisip na ang consequences ng mga pinugpuputak ni Sara at ng binidyo ng mga vlogger doon na sisilip. Mali ang statement ni Kopman, mali din ang statement ng mga anak. Hindi nagmatch. Nagbanggaan. Di, may conflict. So, pag nagbanggaan, hindi nagmatch, talo. Sinong niloloko ninyo? Hindi pa, wala pang 1 linggo. Kakausap lang ng mga anak, okay pa naman. Pretty sure, no worry. Pretty strong, no worry. Tapos pagdating kay Kopman after 2 days, hindi na makaalala si Digong. Maniwala ako, kung inuntog-untog ng mga anak ni Digong si Digong doon sa pader, kaya nagka-amnesia. Maniwala siguro ako kung malalaki man ang bukol ni Digong dito, nagka-black eye ang mata, di ba? Nabumiyak ang ulo. Ibig sabihin, inuuntog-untog nila yan. Kung hindi nila inuntog-untog, hindi makakalimot yan. Putang ina, sino bang pinagluloko ninyo? Wala pang 1 linggo, pagkatapos nung makipagchismisan ng mga anak, tapos after 2 days, i-declare ni Kopman, hindi na nakakaalala. Pag dinalhan ko ng 1 galong fentanyl yan dyan at biglang nakaalala, sinong niloloko ninyo? Kaya nga sabi ko nga kahapon sa live ko, hanggat hindi kumut-kumutin ni Digong yung tain niya at kainin niya,
hindi ako naniniwalang ulyanin na siya. Ma'am Norma Duro, maraming salamat po ma'am sa iyong 3,200 yen super sticker. Hindi ako maniniwala, mga kababayan, na nag-uulyanin si Digong hanggat hindi niya kumut-kumutin yung tae niya. Hindi nag-uulyanin yan. Hindi ako maniniwala na hanggat hindi i-post ng ICC page na si Digong po talaga pinagpapahid-pahid na yung tae niya sa pader. Diya, tumain na siya sa higaan, hindi na nakatayo, mabaho na amoy lupa na yung higaan. No, maniniwala ako nag-ulyanin na yan. Hanggat hindi kinain ni Digong yung sarili niyang tae, hindi nag-uulyanin yan. Diya? Si Alice Go nga, pag nakaharap sa camera, alam nyo, Mr. Cher, kape is life talaga. Lalo pag araw-araw ka nagtitimpla ng kape, kasi coffee is life eh. Pero Mr. Cher, wala pa ako maaalala. Yeah? O, alam nyo, sa totoo lang mga kababayan ha, congratulations po kay Senador Risa Hontiveros ha. Napakagaling yan. Sa totoo lang. Kung wala mang pambato si BBM sa sunod na eleksyon 2028, iboto nyo si Risa. Senador Risa Hontiveros. Yan lang yung bukod tanging babae na hindi man kasing talino ni Miriam, hindi man kasing galing ni Laila de Lima, hindi man kasing smart kay Apo Lakay. Diba? Risa Hontiveros talaga. Grabe kung mag-imbestiga yan. Diba? Alam niyo sa totoo lang, huwag kayong magpaniwala kay Digong. Huwag kayong magpaniwala kay Digong. Wala yan. Sinungaling yan. Kaya tignan nyo mga kababayan. Ito pa, isa sa kadahilanan kung bakit. Ito. Ang sabi ng ICC prosecutor Mami Mandiagi Niang, September 12, 2025. Anong sabi niya? She also told supporters that she had discussed breaking Mr. Duterte out of the ICC detention unit with a colleague. Isa din po yan sa rason mga kababayan na ang mga lumalabas sa bunganga ni Sara ang nakakapagdahilan o bigay na hindi siya papakawalan ng ICC si Digong. Kasi bakit? Ang sabi pa ni Sara sa harap ng social media at sa mga supporter ni Digong, kinidnap daw. Kinidnap daw ng ICC. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, mga DDS na mga bobo, mga putang ina ninyo, nakapagmura na naman ako, wag po kayong umasang makauwi si Digong. Diba? Bakit? Mismong anak niya ang nagpapahamak sa kanya. Biruin mo sasabihin kinidnap. Paano mo masabing kinidnap? Meron ngang warrant. Diba? Hindi ko naman kayo kinoconvince mga kababayan na iboto nyo si Senador Risa kung walang itataas na kamay si BBM. Diba? Iboto nyo si Risa kung wala mang iba. Diba? Hindi ko naman sinabi iboto ninyo. Basta ako nagagalingan lang talaga ako kay Senador Risa Hontiveros. Walang walang hocus pocus. I will tell you frankly, magaling talaga si Risa. Diba? Walang ibo. Sino bang itataas ni BBM? Si Romualdez? Iwan ko lang. Kaya sa totoo lang mga kababayan, wag na po kayong umasang makalaya pa yan si Digong. Bakit? Mismong anak ni Digong ang nagpapahamak sa kanya. Biruin mo, sabi ng ICC, sinabi pa ni Sara, kinidnap daw ang tatay niya. Paano mo masabing kinidnap? May warrant nga. May Interpol. Interpol ang humuli kay Digong. Bit-bit ng Interpol ang warrant of arrest. At hindi po natin nakakalimutan kung paano ni Digong hamunin ang ICC at bastusin ang mga negro daw, mga itim, dyan sa ICC. Di ba? Yan ang totoo. Diyos mio Marimar. Sa totoo lang mga kababayan yun lang sa akin. Kaya, question ngayon, ni Attorney Cristina Conte, sino pa paniwalaan natin? Si Kopman or yung mga anak ni Digong? Yan ba yung kinidnap pero ang daming video? Kaya galit na galit ang ICC. Ang sabi ni Sara, kinidnap daw namin yung tatay niya. Hindi, ang ICC ngayon nagalit.
Kinidnap ba naman? O, ito pa. Sunod, mga kababayan. O, ano yung sunod? Ito na, mga